Isang klase siya ng fern. Yan. Hi guys, so ito na naman ako sa Abi. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog. May susubukan na naman tayong alagaang halaman. Isang klase siya ng fern. Yan. So, ang name niya is staghorn fern. Kunin ko yung cheat sheet ko. Okay, yung other name niya is Platycerium. At galing siya or meron ganitong halaman sa Africa, Australia at Southeast Asia. So meron din sa Pilipinas. Alam ko meron din isang klase, endemic siya sa Mindanao. At staghorn fern, kinuha siya dun dito sa dahon niya. Actually, ang tawag sa dahon niya is fronds. So, para siyang sungay ng male deer. Kaya nga, tinawag na staghorn. So, kung yung mga classic movies, yung mga nakikita niyo mga old houses, yung parang may ulo ng either moose or yan, stag nga yung naka-display sa taas. Parang ganun siya, kaya lang ito is kumbaga vegetarian version, vegan version na pang-display. And then ginagawa din siya, kadalasan nakalagay siya sa plank or driftwood, tapos nakadikit siya. Though mas nagtatry ito sa outdoor kaysa sa indoor. Okay. So, staghorn fern, dalawang klase yung fronds niya o yung parang dahon, actually yung dahon. Etong sa taas, yan, etong parang pabilog. Ito ang tawag is basal fronds. Tapos ito namang yung parang sunga mismo, ang tawag is foliar fronds. So ito, nagsisilbing shield niya. Minsan nga parang bumubuo siya ng nest para yung nutrients makuha niya. Fern siya, so hindi siya, mas nabubuhay siya sa mga arid area or yung hindi sa lupa. Nakaano siya, hanging plant siya. So siya mismo sa sarili niya ang kumukuha ng nutrients either sa hangin or sa mga nabubulok na part ng halaman. So speaking of nabubulok, sabi nila pag mga ganitong yung mga old leaves niya or old fronds niya, wag na dapat tanggalin kasi eventually magiging food din siya ng halaman. Itong specific halaman na to is galing Dingalan, Aurora. So yung binibilang ko ng halaman, nag-hunt sila sa Dingalan, then pinost niya. Ito nga, ay matagal na ako naghahanap ng staghorn. So nag-hunt sila, pinost nila. So hindi pa sila nagla-live, tinawaran ko na agad. So binigay naman sa agreeable price.
Actually, nabili ko lang siya as 450. Ang initial price niya is 500. And alam ko, kung ganitong kalaki, umaabot ng 1,000. So, good deal. Tapos later on, tatanim ko na siya. Hanap muna ako ng kung ano yung available dyan na pwede kong gawing potting mix, tsaka kung ano yung pwede ko sa kanyang dikit. Originally, nakaano siya sa pantry. Ayan, no, medyo pa-curve siya kasi nandun siya sa anong curve. So, gagawin ko susunod, medyo palapad siya para eto eventually magiging parang pabilog yung itong basil fronts. So hopefully mabuhay natin siya. Eto namang tag dito, tela, malamang ito lang yung ginamit para tulong sa pakapit o makakapit siya dun sa puno. So, I'll just do some additional research. So, pag tinatanim na natin siya, banggitin ko na lang din. So, magpe-prepare na lang muna ako ng mga gamit. Bali, konti lang ang ugat. Actually, parang hindi ko pa nakita yung ugat niya. Ayoko na masyadong galawin. So, yun. Tanim ko na. Sa pagtanim, i-overhead ko siguro para makita nyo rin kung paano ko siya itanim. So, again, maraming salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos na ating i-upload. Mga halamang susubukan nating alagaan at mga hobbies nating itatry. At hanggang sa muli.